Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumabag sa batas ng isang araw, ano ang batas na iyong lalabagin at bakit? I believe, ladies and gentlemen, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na lumabag sa batas ng isang araw, ang lalabagin ko pong batas ay ang magnakaw. Bakit po? Naniniwala po ako, ladies and gentlemen, na sa panahon ngayon ng social media kung saan ang mga mahihirap na nagnanakaw ng pagkain para sa kanilang pamilya ay ikinukulong. Pero ang mga politikong sangkot sa mga anomalya ay malayang nakakapaglakad. Kung ako mismo ang lalabag sa batas, magnanakaw ako ng pangangailangan ng bawat isang Pilipino, nang sa ganon ma-realize ng mga politikong ito na kung binibigyan nila ng sapat na atensyon ang bawat Pilipino, walang maglalabag ng batas sa pagnanakaw. Dahil naniniwala po ako, bawat isa sa atin ay dapat may karapatan na mabuhay, ang bata may karapatang mag-aral, at lahat tayo may karapatang maging malaya sa kung anuman ang pipiliin natin. Ngunit, sa nangyayari ngayon, kuntiwang ating pangarap ay ninanakaw. Kaya kung ako po ay lalabag ng batas ng isang araw, pipiliin kong magnakaw, hindi po para sa akin, kundi para sa sambayan ng Pilipino na umaasa na makakaahon sa buhay. Maraming salamat po. Thank you so much! Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumabag sa batas ng isang araw, lumabag sa batas ng isang araw, ano ang batas na iyong lalabagin at bakit? Again, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumabag sa batas ng isang araw, ano ang batas na iyong lalabagin at bakit? Ladies, gentlemen, and in between, I am clearly here to express, not to impress the panel of judges nor all the people here. Ngayon po ang katanungan ni dahil po sa ganitong uri ng pamamaraan. Kung ako daw po ba ay bibigyan ng pagkakataon na lumabag ng isang batas para sa isang araw, ano daw po bang batas ang ating lalabagin at bakit? Maraming magsasabi ang magbigay ng pera o maglimos sa mga taong nangangailangan. Ngunit para po sa akin, pasintabi lamang po, ito po ay aking pawang opinion lamang. Sana po inyong respetuhin. Ngunit papatayin ko po ang lahat ng kurakot dito sa ating bansa. Bakit kamo? Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay naghihirap? Yung po ang mga sakim, makasarili at mga kurakot na mga taong nakaupo sa kanilang mga pwesto. Kaya po ako man po ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa o lumabag ng isang batas, yung po ang aking gagawin, ang sila'y patayin. Dahil lagi ko po pinakakatandaan, isa sa isip at isa sa puso, ako na lamang po ang maging makasalanan para sa ikaliligtas at ikagaganda ng ating bansa. Oo, nakasulat sa ating banal na Biblia sa isa sa 10 utos ng Diyos na huwag kang papatay. Ngunit lagi nyo rin tatandaan na nakasulat din sa ating banal na Biblia na kung ano ang iyong kinuha ay siya rin kabayaran. Kaya kung ikaw isang tao, isa kang makasalanan, kung ikaw ipapatay dahil sa pera, marapat lamang na ang iyong buhay ang kapalit. Magandang gabi.